Dami mong ganap, be. Teacher ka pa ba? Noong January 2024, ang EDCOM 2 ay naghayag ng isang nakakabahalang issue. Filipino teachers are overburdened with non-teaching tasks. Kabilang dito ang pagiging canteen manager, 4Ps coordinator, journalism advisor, and kahit sa clinic merong teacher nurse. Gusto mo ba yon? Ayon sa RA 4670 or Magna Carta para sa public school teachers, hindi dapat lumagpas sa 6 na oras ang teaching time ng mga guro sa loob ng classroom. Para may oras sila sa lesson planning, professional development, at pahinga. But in reality, sila ang jack of all trades ng school. Instead na maturuan or ma-refine ang kanilang teaching strategies, nauubos ang oras nila sa paperworks para sa events, pag-manage sa feeding programs, pag-organize ng contests, at minsan pa pag-aasikaso sa school maintenance. Dahil dito napipilitan mag-extend ng oras sa gabi or worst case scenario, pabayaan na lang ang kalidad ng kanilang lessons para matapos ang iba pang trabaho. Kung talo ang mga guro dito, isipin mo ang dagok dito sa mga estudyante kung kaninong dapat nakasentro ang edukasyon. So paano ngayon to? Pinatupad ng DepEd ang immediate removal of administrative tasks for teachers para mas mapagtuunan ng pansin ang pagtuturo. Bukod dito, mukha rin na ilang mababatas na palawigin ang hiring process ng DepEd para magdagdag ng mga personnel na sasalo sa mga non-teaching tasks na bibitiwan ng mga guro. Pero sapat na ba ito? Sa dami ng problema, kailangan masiguradong hindi na maulit ang ganitong sistema. Kaya itigil na natin ang glorification at pagro-romanticize sa mga sakripisyo ng mga guro. Hindi pa puri ang kailangan namin kundi konkretong aksyon. Tamang suporta para sa mga guro, para sa mga estudyanteng Pilipino.